Sabi, Ayan, maganda yung may pa-music tayo. Maganda yan, maganda yan. Good job. Ayan. Yun si Coach Princess. And of course, na-request ko rin po ng microphones. Ayan. Para magamit ng ating mga speakers for today. Ayan. So, ngayon po, ang gagawin nila ay tatanungin ko sila ng mga importanteng katanungan, no, para mas makilala natin sila. And I hope ay may makuha tayong mga aral, syempre, from their testimonies. Ayun. Kaya sana hindi sila kinakabahan sa mga tanong ko. So, hindi lang po ako, kung may marinig po kayong tanong na kakaiba mamaya, hindi po ako yung pasimuno nun. Isa po sa kanila dito. So, sige. Ngayon po ay tatanungin natin unang-una si Pastora Julie. And makinig po kayo, pwede po kayo mag-take note. Pastora Julie, ayan. May copy ako eh. How do you define servant attitude? Bro. Siguro mag-google dito. Wait lang. Google. Kami Ayan, paano na-inform nyo na meron pinadefine yung exam. servant attitude? Ayan. LOV. It's love. Kasi kung wala ka ng love, you cannot give. Serving is giving. Time and everything. And you cannot give. And hindi na yung love na there's love. Hindi na but it's mine in 7 Corinthians. Sabi ng Panginoon, kung wala ka ng pag-ibig, Amen. So, dapat, kapag na-serve tayo, dapat with love. Ayan, with love. Ayan. Si ano naman, si Ate Abby. Ate Abby, how do you define servant attitude mo? I believe bago tayo. Si Coach Princess. Hindi ako na-inform na may exam. Kala ko may sagot dito eh, mag-google sana. Hindi, pero ang root talaga ng servant attitude ay yung sinabi ni Pastora na love. Pero sa akin naman, isang word na parang selfless din ay benevolence. Yung hindi makasariling pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. So selfless din siya. Amen. Si Pastora Donna, tanungin natin, Pastora, paano mo i-define yung servant attitude? Bawal Google. Hindi ako na-inform, hindi ako nag-review. Alam mo naman tayo. Hindi, pero from the word servant, we must be the greatest imitator of Christ in serving Him. Di ba, paano nag-serve ang Panginoon? Nag-serve siya na nakababa siya. Talagang sinerve niya yung mga tao. Yun ang sa akin, para sa akin, na servant attitude na dapat i-imitate ko kung ano ang ginawa ng Panginoon. Wala akong kailangan, dapat ipagyabang dahil ang Panginoon natin, mismo, Panginoon na siya, naging servant na sila. Grabe. Amen? Amen. So, yun po yung definition ng servant attitude sa kanila. So, ngayon naman, from Pastora Julie, pwede po ba kayo, since meron po tayong mga estudyante dito, taas ng kamay lahat ng mga estudyante. Ayan. Meron po tayong mga estudyante, may mga, ano na rin, yung mga nagtatrabaho, may mga nanay na rin po. Ayan, testimony of love lang po. Parang, ano ba yung testimony ng buhay mo about sa love? Sa family ba yan? Sa anak ba yan? Ano po yung gusto nyo ma-share sa amin? Especially sa amin. Hindi yun. Many marrieds wish to be single. Many single wish to be married. Sa saan? Wish to be married.
gisingin. So, magbiro ka sa gising. Ay, ibig sabihin lang ito, no? Know your self-value. Kasi yung tunay na yaman, yan ay hinahanap, binubuhay. Hindi yung tayo yung mag-una para lang masabi mo na may perfect ka na or ito pa, ginagamit pa ng marami ngayon. Nakikita ko talaga sa mga kapang, di ba? Tapos nakikita ko talaga yung mga, ginamit pa yung verse. Yung verse ko, yung aking Bible verse, ang aking life verse. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Nakita ko pa mga kanila. Uy, gusto nila talaga? Huwag kukunin yung verse. Wait, married na. Mas maganda yun. Single ka. Kasi hindi naman yung partner. It's God. Complete ka. At yun ang deserve ng tao. At kung wala man yun, Single. Maghulat-hulat. Kabalo na mo. Mag-wait down. Wait down. Grabe no. So that's from our nanay, no, si Pastora Julie. And I believe na silang lahat ay ganun din yung puso para sa atin. Siyempre para sa ating mga kabataan. I know this message is for us, na mga kabataan na huwag magmadali. Kasi nga, di ba, laging may season po ang lahat. Di ba, sabi nga nila Pastora, ni Pastor sa atin dati na kapag season mo, kung estudyante ka, season mo mag-aral, darating talaga yung araw na darating yung taong para sa'yo. Amen? Wow, may natututunan ng para po sa akin talaga yun. Joke. Next question po kay Pastora Julie lahat. Hindi po. Sige po. Pastora Julie, since narinig namin kanina, nag-lead po kayo ng maraming churches, 8 churches to be exact. So, how to open church po ba from scratch? Yung from nothing to something. Since dito, lahat ng mga nandito ay mga leaders. Amen? Leaders. Yun po. Paano po mag-open or mag-start ng simbahan from wala? Yan. So, may seed palagi. May seed. So, yung seed na yun is the word. So, it starts from the call. Yun. So, kaya importante na bago ka pumunta sa isang lugar, sa isang tao, siguraduhin mo sa sarili mo na ikaw ay tinulak. Hindi ka tinulak at hindi ka rin tinapon. Yan na, hindi ko po. Siguraduhin mo.
church. Yung church, ito yon. Dapat yung church will produce churches. So, si Lord yun. Si Lord pa rin yun. Kaya, but everything starts sa Lord. Kaya dapat tayong lahat, siguraduhin mo, inausap ka ng Diyos. Kung wala kang narinig, huwag kang magpapapresyon. Sabi, ako nilulungkot, ito, last year, ang ginawa ko lang naman, gusto. Kasi may word si Lord sa akin eh. Na yung mga descendants mo, will be the mighty in the land. Yung descendants mo, ilalagay na gawin ng nanay, i-prepare mo sa lahat. Para yung isang word, sulat. Ayos yun. Pay the price of the tickets, and the food, and the transport, and everything. Iyak na sila kay Lord. And na-confirm. And this year, again, January. February 1. Ayan. Thank you so much po, Pastor Julie. Ngayon naman, from nanay, ngayon naman sana. Kasi Ate Abby, ate, ano yung mga iniwan mo na, ano yung mga iniwan mo para kay Lord? Amazing. Ayan, grabe. Ito yung mga kwento ng mga bagay na iniwan, hindi tao. May mga tao naman. May hugot ako doon. Joke lang. So, eto naman, proceed tayo kay Coach Princess. Si Coach Princess, galing po talaga itong Manila. Hindi talaga taga dito to. So, si Coach Princess po kasama ng kanyang pamilya ay pumunta dito para mag-mission. Coach Princess, ikaw naman po, ano po yung mga iniwan mo sa Maynila para kay Lord? Yung Maynila. Iniwan ko yung Maynila. Joke lang. Pero, ang iniwan doon ay comfort. Maganda rin yung trabaho namin doon. So, ako ay restaurant manager sa Red Ribbon. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa airport. Siya yung nagapara ng aeroplano. Oh, sige, atras, bante. Joke lang. Siya ay sa, nag-audit sila ng mga airports. Pero pag kinukuhan pa nga ni Pastor Joe, every month, almost 6 digits ang sweldo namin. So, parang napaka-komportable na ng buhay mo kahit ng mga anak mo, kahit ilang taon pa ang lumipas, no? At may mga insurances kami, may mga investment kami. Pero, totoo yung sinabi ni Pastora Julie, Inask kami ni Pastor Ancho, challenge. Pero, meron kaming word. Kaya kahit na nung nandito kami, alam nila Pastora yan na pagdating namin dito, isang taon kami na naghirap talaga kami, wala kaming trabaho. Okay lang. Kasi may word ako ng Lord. Hindi lang ako challenge ng ating pastor na magpunta dito. Actually, wala talaga sa puso ko. Pero nung sinabi ni Pastor Ancho na punta kayo dun sa Coronadal, test the water. Kahit 1 week lang. First day pa lang, coach, nag-speak na si Lord. So talagang sabi ko, wala tayong magagawa. Talagang sinabi ng Lord yun. Lalakaran ko yun. Kasi yun yung purpose ng buhay ko eh. Yun ang fulfillment ng buhay ko. Hindi lang yung sinasabi ni Abby kanina, di ba? Yung pagiging babae, hindi lang
nila, magkikapagkuhan kayo sa kanila. Ngayon naman, kasi tayo kay Pastora Donna. Si Pastora Donna, hindi rin po taga dito sa Coronadal. Hindi rin siya taga Jensan. Taga Luzon din po siya. So, Pastora Donna, can you give us a testimony lang po kung paano kayo napunta dito sa Mindanao? Like, pinag-birthday. Sarap nila talaga ako. One seryoso sa akin. Joke lang. Pero pero kaya po ako napunta dito dahil nga po nag-asawa na ako. Bata ko pa. Pinamigay na ako ng magulang ko. Ang kwento kasi niyan, 2019, nag-propose si pastor sa akin. Tapos, sa akin naman, sabi ko, papayag yung tatay ko. Hindi ko. Kung hindi, hindi. Sabi ko, Lord, tatay ko. Kasi 23 years old pa lang ako noon. Sabi ko, kakatrabaho ko lang. Parang, kakagraduate ko lang. Tapos parang 1 year pa lang ako sa work. Siyempre, iniisip ko, single life. Tsaka yung, ano mo, yung tawag dito, yung tapos, yun, biglang pumayag yung tatay ko. Knowing na yung tatay ko, sobrang sweet niya. Na yung ate ko, 23 years old na ako 23, yung anak mo ba talaga ako? Pinabibigay mo na ako. Pero pumayag siya, yun nga, malakas siguro manalangin si Pastor. Then, yun na nga, ang plano namin, 2020, September, ang kasal. Nangyari, nagka-pandemic ng 2020. So, may word sa kanya si Lord na kailangan niya na bumalik na maaga sa Mindanao. Kasi, sabi ko sa Lord na he's staying too long in Palawan. So, syempre, hindi siya papayag na wala siyang kasama. So, ako naman, kinausap niya ng planet. Ang destination ko rin, kami sa August, parang gano'n. Tapos, buti na lang na nangusap din ng Lord sa akin na obedience is key to, ano ba, successful fulfillment of of the will of God sa buhay mo. So sabi ko yun, sabi ko na naman, Lord, pag pumayag yung tatay ko na magpakasal kami na maaga, go ako, Lord. Kasi parang ang ano ko yung tatay ko, bakit yung pumayag? Sobrang stressor na kasi. Nagulat ako, nung sa table, sa dining table namin, nung kumakain kami, sabi niya, nagpaalam si Mike, sabi, mapapaaga po yung kasal namin. Ang sabi ng tatay ko, huwag mo na kayo magpakasal. Kasi hindi niyo pa makukuha yung ano, yung marriage certificate agad-agad. Punta na kayo. Hindi na ako mapakasal ni Mama. Pinapaalis na talaga ako. Pero sabi ng tita, magpapakasal muna kami kahit sa TV. Para at least formal ka na, pwede na kayo kasama. So yun na, long story short, everything was smooth. Even yung pag-resign ko, very thankful ako kasi parang August yung stop na talaga ng work ko sa BDO. Pero mga a month before that, hindi ako pinapasok. Parang paid leave. Kasi nga, takot sila sa pandemic. Nalaman nila na may boyfriend ako na galing sa ibang lugar. So nakasama ko lang doon. So takot sila, baka mamaya may dalang ganito. Hindi, 1 month akong hindi nag-work. Pero paid yun. Tapos dire-diretso na hanggang August. Hindi na talaga ako napasok. But I thank God kasi very smooth ang process pag talagang will ng Panginoon. Then eventually, kinasal kami August 8. September pa kami nakabalik dahil nga pandemic, walang flight. Tapos yun, marami ding mga challenges sa flight. But alam mo yung last flight namin, ang last chance namin na nasa Manila na kami, na last 2 tickets na lang yung nandun, na talagang, I believe God allotted it for us para makauwi kami sa Mindanao. So yun na, nakauwi na kami. Tapos yung pera na, price ng ticket na yun, sakto lang. Sakto, yung pera namin, sakto lang yun sa amount ng ticket na babayaran namin. Lord, grabe ka talaga. Pero yun, nagpunta na kami dito, nag-uwi na kami sa Panginoon. And without knowing, uncertain what will happen. Siyempre, bago pa lang kayo mag-asawa. Tapos, siyempre, transition din po from Pastor Joe, naging Pastor Mike na yun.
na talagang sumusunod sa Panginoon, na handang gawin ng lahat para masunod ang gusto ng Panginoon sa buhay. And eventually, hindi lang ako yung hindi lang yung obedience niya yung siya yung mabibless, but yung family niya ang mabibless. So, thankful kami sa Panginoon dahil sa pagsunod, talagang hindi ka papabayaan. So, go na tayo sa mission, di ba? It doesn't matter yung age, ilang taon ka na. It doesn't matter kung anong pinagtapusan mo, anong ginagawa mo sa work mo. The Lord doesn't look on the title. Sabi nga ni Pastor Julie, the Lord looks on your obedience sa Lord and obedience sa Panginoon. Very blessed kami. So, yun lang. Yun, sumakay ako ng airplane. Glory to God. Grabe, no? So, grabe talaga. Si Pastora Donna, grabe yun. Yun lang masasabi ko. So, ngayon naman, tapos na ako magtanong sa kanila. May second session pa mamaya. Magugulat na sila. Ngayon naman, from the audience, ayan, sa mga gustong magtanong sa live groups or may mga katanungan kayo about sa mga disciples ninyo, pwede kayong magtanong ngayon. Meron ba? Meron ba? Ayan. Sa mga, ano tawag nito, curious. Meron ba? Taas lang po ng kamay. Meron ba? Sa mga, wala. Si Pastora Julie daw kayo tanong. Sulitin na natin si Pastor Julie dito. Huwag nating Yes. pagpahingahin. Oo. Ang goal po natin dito ay uuwi si Pastora Julie na pagod sa Palawan. Drain na drain. Walang natira. Meron po ba? Ayan. Wala? Any question? Wala. Si Pastora Julie daw magtatanong. Last 10. Pwede daw kahit tungkol sa pag-ibig, February naman. Yung about sa pag-ibig Rose, ikaw natin Rose, dyan. natatawa ka Rose. Dito kayo ikukonvict ni Pastora. Ikaw Jane. Sino dyan? Ayan, si Coach Heidi. Ay, hindi pa. Akala ko may tatanong siya ba sa love life. O, since wala, eto na lang. Meron ba? Kung about sa love life, about sa family, about sa church, about sa life group, meron ba? Mga gutom na kayo? Gutom na kayo? Hindi pa daw sila gutom ko. Hindi pa nga eh. Hindi pa yan sila gutom. Ayan. Meron na ba tayo dyan, Coach Heidi? Ayan. Meron si Ate Cheer. Ate Cheer, tayo po kayo, Ate Cheer. May tanong yan si Ate Cheer eh. Ano daw yun? Sige na, tayo ka na. Wala? Wala na. Eto, si Ate Bona. Ayan. Thank you po, Coach Heidi. This is about the leadership po when it comes to church. Bakit po, in your case, Pastor Angie, why is it ikaw yung nakikita and your husband? Kasi usually nakikita natin ang lalaki talaga yung are taking the leadership as a church. Hindi lang Thank you sa magagandang yung leadership kasi is asawa kayo, which is construction. Magaling siya mag-lead. O, hindi niya kaya. Kaya niya mag-confront. Kahit mali yung ginagawa, mali yung sukat ng kahoy. Wala pa yung kahoy, maghina ng bayad. Kaya niya komprontahin yun. Ako, hindi ko kaya yun. Sabi mo na lang, wag na, hayaan mo na lang. Kawawa mo, walang pagsabi. I'm a pastor. Sa art. Pero siya hindi. No, hindi tama yan. Kasi itong pera na to, ay ayos sa iyo. Dapat hindi natin ginagawa. Kailangan tapat siya. Kahoy muna, bago bayad. So, ang nakita ko doon is,
ako mag-submit. Kasi wala kasi. Sabi niya, 100 times din. Sabi niya, hindi. Maging tapat ka na lang. Grateful ka na lang na kasama ko siya. Kaya sa amin, nag-meeting kami, nag-friend meeting. Si Eric, si Eric, 1 word lang siya. 1 word lang siya. Kasi sa kanya yun, parang milestone niya na yun. Pag-uwi namin sa bahay, parang mahimatay na sa bahay. Sabi niya, grabe ka naman, ako naman pinasal ako kanina. Apapukin mo na lang ako ng mga uwi na mga pagpapilin ng trabaho. Private mo na lang ako. Pero, unti-unti, gift. Pero we are not there to manipulate the gift. Para lang magmukhang okay kayo at compatible kayo. May mga picture. Kasi si Lord ang nakakaalam ng tunay na I asked Pastor Anjo, Pastor, primary. Kasi sabi ng Pastor Anjo, naman yung hinahanap ng Lord, yung maganda. Ang hinahanap ng Lord ay lahat ba yan ay or kaya ito, lahat ganun mo kaya. Hindi. But, it's the gift of marami na yung mabubuhat. Sa bahay, siya yung leader. Pag sa church, pareho pa rin kaming leader. Ako lang yung nagsasalita. Kasi kung nagsalita na siya, baka himatay na siya, high blood na siya. So mas maganda ako na lang. Yun. So, okay ba? So sa inyo, naman pa kayo ng idea? Okay, sige. Ayan, meron pa daw po si Zaire. Eh, walang
the best daughter in your house. Baka kaya hindi kanya pinapayagan kasi wala siyang nakikita sa dapat, ang araw pa lang, trabaho ka na sa loob ng bahay mo. Mas plato, iligpit ka ng pinagkainan, yung bahay mo, dati-rati hindi ka naglilinis. Ngayon, 10 times linis. Na kung yung sahig ninyo, pwede nang pagsalamin ang mga magulang mo. Oo, ginawa ko yan sa tatay ko. Ginawa ko yan sa bahay namin nung nakilala ko sa Panginoon. Malinis lahat. Ang gawain namin, alas 5. Umaga pa lang. Tanghalian pa lang, alauna, nakasaing na ako para sa ulan. Nakaluto na ako ng ulam. Alis ka na naman, wala ka na. Tapos na. Ito pa matindi. Pakubarin mo na kami mo, kaya labahan ko na ngayon. Grabe! Tapos nag-pray na lang ako. Magkano na kayo magkain? Mag-pray tayo. Ano na kalukuhan mo? Magkain tayo. Bullshit. Tapos nag-date kami sa gabi kasi gasera lang kasi yung meron kami. Nakatala kami sa squatters area. Ano ba yan? Wala tayong pambiling gaas. Sige, pakabasa ng Bible. Tapos lahat na sigbot ko na. Wala akong yung pala itim. Yung kilay ko nasunog na. Kasi kailangan ko kahit na hindi ako magpapasimba, kailangan makita niya sa akin ang liwanag ng Panginoon. Hanggang sa sinabi niya, sige na, magsimba ka na. Di ba? Dalhin mo yung life group leader mo sa bahay. Pero siguraduhin mo na dapat nakikita mo na ng mga magulang mo yung pagbabago sa'yo para hindi mapura ang mga life group leader mo. Tama, tama? Ganun din sa school. Kung ikaw ay Christian, dapat kitang-kita ka talaga doon. Hindi tayo number 1 sa mga bulakbol. Hindi tayo number 1 sa mga pambaba. Kasi mag-focus ka sa aral mo. Kasi yung school mo na yan, dyan, yung tinatawag na fishing ground. Tama na mag-i-excel tayo. Kasi bilang nandun, solve ko ba? Taro-taro? Kasi pag nakapag-aral ka, mas marami kang pagsisilbihan. Pag nag-aral ka, mas magiging kagamit-gamit ka sa kingdom. Respect your season of your life. Yes. Yan, meron pa po. Sino? Si ate, ay, si lady. Ayan. Sunod na si ate Bebe. So, Last 2 questions na po ito, ha? So, Pastora, ang nasa kaya ang nasa So, ano ang advice mo about the in relationship but hindi pa may mga in the early stage mga boyfriend na hindi pa
dapat may leader ka na nag-guide sa'yo. May mga secret ka, mga passion, ganyan. Huwag kang matakot na sabihin yan sa leader mo. Para ikaw ay cover. Huwag ba ako? Huwag kang matakot. Wala ba ako si Miss ni leader? Hayaan mo siyang yariin ako. Joke lang. Ay, paano yan? Ano? Paano mo yan? Pag halimbawa naman yan kasi layo niya na ako sa kanya. Hindi kahit kailan hindi nito maliit. Hayaan mo ako. Definitely. Mali. Ito naman yun. Paano kung ikaw ay leader? Tama? Tapos may hawak ka. Ano daw ang boyfriend? Nagtatago. Diba? Angkas-angkas. Pauwi. Ah! Oh, diba? Yan yan. Ah! Kasi nagaling yan kami dyan. Speaking from my experience. You know. Abot ka na, mabait si Lord. Ay, grabing crush siya. No? So, ano lang din, wala ka rin karapatan na pigilan yung mga tao sa kanilang mga decisions. Just be there in times of need. Ate Julie, paano yan? Bakman mo siya. Ganyan. Wow, police daw. Secret agent lang? NBI lang? No, do not over sa mga alaga natin. Sometimes, the biggest teacher is the parent. Pagkakabali. Kaya siya magkamali. Magalit din yan. Magkamali, bukol-bukol din siya. Pwede sa tiyan. Pwede sa... Pwede sa kung saan bukol. Diba? Pero at least, nagkapit ko pa rin siya. There, just kasi anak pa rin siya. Si Lord pa rin ang magbibigay. And hindi tayo mga nag-ibigay na tayo, nag-pulis tayo, nagpapagod tayo, kapila tayo, guard tayo, nagbayad, investigador, ako, balinis, maganda tayo. Tulpo. We are just pero the best guide of our times is the Holy Spirit. Kaya sa mga leaders, all you have to do is to pray for your mga anak, sa iyong mga disciples. But to control them is not our job. It's the Holy Spirit. It's God. Alam niyo po, palakpakan natin ng Panginoon. Yung leader ko, no, nga, nagkamali talaga ako. Pero alam niyo, hindi siya sumuko sa akin. Sobra. Kaya grabe na rin yung pagiging grateful ko sa leader ko. Puntahan niya ako sa bahay, kami dyan, sa meetings. Talagang kitang-kita ko talaga sa mga pero hindi siya natulog sa akin. At saka yung ibang mga members ng church na yung mga PCT man noon, pinupuntahan ako sa bahay, binibisita. Tapos wala akong naririnig sa kanila na kahit
question kay Ate Beth. So, good morning, Pastora Julie. Ang question ko po ay, since innate sa amin, sa lahat na mag-life group, kasi leader na, sa akin po yung question ko, na-curious lang po ako sa'yo, ano yung mga basic strategy mo sa life group mo para fruitful po siya? Una is yung connection. O yung connection. Si Moses, init siya ng Lord. 4 million. Private discipline will bring you public. There's no such thing as siguro sabi mo yung system. Bago yung system, dapat meron ka muna ng grupo. Sa culture of prayer, sa culture of relationship with God, fasting, giving, lalo siyang connection mo kay Lord. Sa mga tao na nag-iisip. Mga taong fruitful. Kasi nakikita niya yun sa'yo. So yun, again, it's the private discipline to bring you connect to God and God will bless you. Pinagbibigyan ka niya ng mga tao. Pataan para sa Lord. So, yun po, doon po nagtatapos ang question and answer natin ng Pastora Julie, pero hindi po nagtatapos ang kanilang pagsagot sa ating mga katanungan. Tayo ko kay Coach May dahil kami ngayon ay host na, bigla-bigla. Mass transition. Papasok tayo ngayon sa pastok. Gusto niyo ba yan? Pastok! Ako nga pala si Boy at siya si Ami. Grabe yun po. Ready na po ba ang ating mga guests? Kasi ititrain talaga natin sila yung pagod na pagod sila mamaya. Sige, ako ang mauna. Dalawa po kayo sasagot sa bawat question. So, Mabilisan paunahan na po, lang ha? Mabilisan? Sige po. Maitim o maputi? May din. Ito, favorite ulam. Adobo. Favorite person? Baka magano si Pastor ah. My husband. Yeah. Favorite person? Husband ka rin. Safe. Isang sagot lang. Ito. Pastora Julie. Lights on, lights off. Lights off. Lights on. Sa worship to, Sa ha? worship Sa yan. worship. Kayo talaga. Ako sa tulog. Tulog ako, hindi nakakatulog. Kaya magkalaban. Mabango o maputi? Mabango. Black or white? Black. Mal- Black. malaki o maliit? Maliit. Malaki. Okay ba talaga kami nito? Ito dahil malapit na yung Valentine's. Ate Abby, flowers or chocolate? Chocolate. Chocolate sa akin. Ever since ko hindi ako nabigyan ng flowers. Kasi nga agad siya eh. Ako yung nahanap yun. Oh, ito. Past, present, or future? Future. Present. Ito. Sagutin niyo po, Ate Abby. What makes you as a woman? Miss Universe yan ha? Miss Universe, ano ba yung nagpapagalit? Papagalit? Para sa akin, antay. Marumi. Mabagal. Mabagal. Sige, so, malapit na yung Valentine's Day. Saan na ba yun ni-stress? Or sino ang Dito. Dito sila magbabalit. Tayo kasama ko. Tayo kasama nila. Tayo. So, ganun din. Babawi na lang pag-uwi. Oo. So, thank you so much po, Pastora Julie Yes. and Abby. Palakpakan naman natin si Pastora Julie and si Ate Abby. Thank you. Grabe. Sobrang game na game sila sa fast talk natin, di ba? So, Ang sige dami. po, makakabalik Yes po, po at thank you. makakapagpahinga na. Sorry sa pinagod namin kayo. Alam mo, Coach Princess, bilang isang kabataan, marami akong natutunan, di ba? So, agree ba dyan yung mga kapwa ko kabataan?